Maris, POV. Pinapautos ng boss na dalhin mo ito sa opisina niya. Mariing tugon ng sekretarya ni Jaguar matapos ako nitong pababain kanina sa rooftop na maski si Miss Telma ay walang nagawa ng ito mismo mag-otoridad na nagsabing may ibang ipapagawa sa akin. Napalunok ako ng mariin. Matapos nang may mangyari sa aming kagabi ay hindi ko pa kayang makaharap si Jaguar. Sobrang nahihiya ako. Wala akong mukhang maihaharap sa kanya. Pagkagising ko kaninang madaling araw ay para akong sinampal ng ilang libong beses sa kahangalang ginawa ko. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin na kahit alam kong mali ay hindi ko pa rin tinutulan. Ma'am, pwede po bang iutos niyo lang po sa iba? May gagawin pa po kasi ako. Kinakabahang paliwanag ko. Bakit naman kasi ako pa? Sinasadya ba ito ng lalaki? Ngunit kumunot lang ang noo nito. Wala nang mas mahalaga pa sa mismong utos ng President, Miss Padilla. Pakiusap, dalhin mo na kung ayaw mong dalawa tayong mawala ng trabaho. Wika nito kay hindi na ako nakatanggi at kinuha na lamang ang paper bag na ang laman ay pagkain. Huminga ako ng malalim, walang nakakaalam sa lahat kaya wala ring makakaunawa sa pag-iwas ko. Bilis na! Muling tugon ito nang hindi ko pa rin magawang ihakbang ang mga paa ko. Kagat-kagat kong labi habang sa pilitan na lang na naglakad patungo sa opisina ng lalaki. Umaasa na lang ako na sana'y wala siyang maalala sa nangyari dahil lasing naman siya. Pero sanang wala nga talaga. Sa sobrang pagkatuliro ko sa mga nangyari ay umuwi ako kahit madaling araw na. Pasalamat na lang ako na tulog si Tita Charita pag-uwi ko kay hindi nun alam na inabot ako ng madaling araw. Kailangan manatiling lihim muna ang lahat dahil sa iyong napakalaking pagkakamali. Nasa hallway pa lang ako nang mapansin kong lumabas si Leticia mula sa elevator. Namumulang mukha ng babae na mukhang galit na galit. Pansin ko rin ang mugtong mga mata nito na mukhang galing sa pag-iyak. Napuno man ako ng pagtataka at kuryosidad ay napagdesisyonan kong pumagilid para hindi ako nito mapansin. Iba kasing pakaramdam ko. Sinisigaw ng isip ko na huwag lumapit sa babae at baka mabugahan ako ng apoy. O baka konsensya ko na to dahil may nangyari sa amin ng fiancé niya. Napahinga ako ng malalim sa naisip. Sinisigurado ko pang nakalayo na ito bago ko tuluyang pumasok ng elevator at pinindot ito sa palapag kung nasaan ang opisina ni Jaguar. Ngayon nilukob na naman ako ng kaba at nerbiyos. Pilit pinapalakas ang loob kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Ihahatid mo lang ito, Marie. Tapos lumabas ka na kagad. Huwag mo na siyang tingnan, lalo na sa mga mata at huwag ka na rin makipag-usap pa sa kanya. Mariin kong pinayuhan ang sarili bago marahang nag-doorbell. Nakaisang pindot pa lang ako nang mabilis itong nagbukas. Dahil nanatili ako nakayuko ay tanging ibabang parte lang ng katawan ng lalaki nakikita ko. Magandang umaga, sir. Yung order niyo po. Nauutal na sambit ko dahil sa kaba. Umaasang sanay kunin niya na para makatakbo na ako paalis. Ngunit mas malala pa pala ang mangyayari dahil walang pasabi nitong hinilang braso ko. Kaya muntikan na akong mapasubsob sa dibdib niya. Mas lalo ako nilukob ng kaba nang marinig kong tunog ng paglock nito ng pintuan. At saka ko palang namalayan nakasandal na pala ako sa pader habang nakatukod ang dalawang kamay nito sa magkabila kong mukha. Look at me. Baritonong sabit niya kaya napalunok ako ng ilang beses. No, hindi ko siya kayang tignan sa mga mata. Nang hindi ko pa rin magawang iangat ang mukha ko ay kusa nang gumalaw ang mga kamay nito. Ngayon ay hawak na nito ang aking babat inangat ang aking mukha dahilan para mapatitig ang mga mata ko sa kanya. Kita kong kasabikan at kasiyahan sa abuhing mga mata niya. Ayaw ko mang umasa at mag-assume pero yun talagang nakikita ko. And eyes cannot lie. I miss you already. What have you done to me? Medyo pausang boses na sambit niya kaya mas lalong nagwalang puso ko. Walang pakundangan ng pagdagundong nito. Sa sobrang lapit namin ay amoy na amoy ko mabango niyang hininga na siyang nakadagdag sa kabaliwan ng aking damdamin. Ibig sabihin lang ng mga sinabi niya mukhang naalala niya lahat ang nangyari kagabi. Napahinga ako ng malalim para ayusin ang sarili't pag-iisip. Gustong-gusto ko man ang naririnig, ngunit kailangan labanan kong tuksong ito. Kailangan ko nang umiwas hanggat wala pang kasagutan ng lahat. Sir, aalis na po ako. Buong loob na sagot ko kahit nabalot ng kabang kaibuturan ko. Inalis niyang kamay sa pagkakatukod at dismayadong napahawak sa baba niya habang umiiling.
Shit, iniiwasan mo na naman ba ako ulit? Why are you acting like this, Miss Padilla? Why are you doing this shit again? Ramdam kong inis sa tono ng boses niya, so I cleared my throat para masagot siya ng maayos. Dahil isang malaking pagkakamali po nangyari, sir. May fiancé na po kayo. Basag ang boses na sagot ko. May katotohanan man, ngunit hindi rin ang pinakadahilan. Silly, hindi yun pagkakamali. We both want it. Hindi lang yun basta tukso, Marie. Dahil dito sa puso ko, ramdam na ramdam ko may connection tayo. Duro nito sa dibdib niya. Ikaw ba, hindi mo nararamdaman yun? Kasi ako naniniwalang ginusto mo rin yun. Maring sambit nito kaya hindi ko na napigilan ang paglaglagan ng mga luha ko. Marahan akong umiling kahit kasalungat ito sa totoong nararamdaman ko. Oo, sobrang ginusto ko yon dahil hanggang ngayon mahal na mahal ko pa rin siya. Hinayaan ko magpaka-selfish sa isang gabing pagkakasala na yon dahil kay tagal na nangungulila ang puso ko sa kanya. But for now, it ends there. For the meantime, cause everything is unsure and unclear. Why are you so in denial? Dahil ba talaga ito kay Leticia? O baka dahil kay Jameson? Nakokonsensya ka ba sa boyfriend mo dahil habang wala siya nasa kandungan kita? Nanlaki ang mga mata ko sa susunod pang pang-insultong narinig. Sobrang sikip ng dibdib ko. Hindi ko na napigilan ang sarilit basta na lamang dumapo ang palad ko sa pisngi niya. Hindi man lang ito natinag at nanatiling nakatutok ang mga mata nito sa akin habang ako ay naninikip na ang dibdib ng sobra. How dare you? Hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo. Puno ng emosyon na sambit ko, pero umigting lang ang panga niya. Bumuhos ang mga luha ko pero nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipamukha sa kanya na sa aming dalawa hindi ako nakalimot kung hindi siya. Hindi ako nagkasala kung hindi siya. Hindi ako nang iwan kung hindi siya. Tangina, tell me, how can I explain everything to you? Gayong nakikilala mo lang ako sa pangalang Marie. Tingnan mo ko sa mga mata. Sabihin mo sa akin kung nakikilala mo ba ako bukod sa pangalan ko. Sabihin mo. Asik ko kahit sobrang garalgal na ng boses ko sa pag-iyak. Tinulak ko pang dibdib niya dahil sa galit nakagat nitong ibabang labit na paawang. Kitang-kitang kalituhan sa kanyang muka. See, hindi ka makasagot kasi hindi mo na maalala. Kaya sana wag mo akong husgahan dahil una sa lahat, ikaw ang punot dulo ng lahat ng paghihirap ko. Buong loob na sumbat ko at mabilis na binuksan ang pintuan. Patakbo kong tinung ang comfort room at dito ko muling ibinuhos ang malaulang luha para ilabas ang sakit at sama ng loob na nararamdaman. Kung hindi lang sana ako nagpakatanga at nagpakarupok, hindi sana ito mangyayari. Hanggang kailan ba matatapos lahat ng kalbaryong ito? Hanggang kailan ba ako magiging masaya ng tuluyan? Hindi ko alam kung paano ko natapos ang duty sa buong araw na ang sama-sama ng loob ko. Hindi na rin kami muling nagkita pa ni Jaguar na siyang ipinagpapasalamat ko. Sana man lang magkaroon siya ng kaunting idea sa mga sinabi ko. Sana nga. Dahil absent na naman si Rita ay mas lalo ako naging matamlay dahil wala akong makausap na pwedeng pagbalingan ng atensyon. Nagmadali akong lumabas ng locker matapos makapagpalit ng masusuot. Halos patakbo pa akong humakbang papalabas ng entrance sa kagustuhang makauwi na. Nakalabas na ako nang biglang magring ang cellphone ko. Sinagot ko rin to kagad nang makitang tumatak ang pangalan ni Jameson. Hi Marie, I'm here. Sambit nito't kagad kaya napaglingalinga ako. Sa paligid at nakita ko tong nakatayo at kumakaway sa pinupwestohan nito sa tuwing sinusundo niya ako kaya binaba ko ng tawag. Ang daming trip talaga. Tipid ako na pangiti habang naglalakad papalapit sa kanya. I'm back. Did you miss me? Nito't abot tinga ang ngiti kaya napailing na lang ako. Of course, hindi. Pabirong sagot ko kay napanguso to. Pero bigla itong tumitig na mariin sa akin na parang pinag-aralan ng mukha ko. You cried? Your eyes can't lie. What happened? Ngayon ay biglang sumeryosong boses nito. Halata ata talagang galing ako sa pag-iyak kanina dahil sa pamumugto ng mga mata. Pinahiran kong mga ito ng powder pero napansin pa rin niya. Nagpakawala lang ako ng isang malalim na buntong hininga at hindi na muna kumibo. Hanggat maaari wala muna akong pagsasabihan ng lahat. Mananatili muna yung lihim sa sarili ko. Nauunawaan naman itong pananahimik ko kaya kumilos ito para pagbuksan na ako ng pintuan. Get in. Alok niya kaya matamlay akong tumango at sumakay. Mas maigi na ito kaysa mag-abang pa ako ng masasakyan. Sunod na pumasok si Jameson at tagaran din itong pinandar ang sasakyan niya paalis. May problema ka ba? You can tell me, Marie. Kaibigan mo naman ako.
Ramdam kong concern sa boses nito. Alam ko namang mapagkakatiwalaan si Jameson pero masyadong pribadong nangyaring yun sa amin ni Jaguar para ibahagi ang kahangalan kong yon. Gustong-gusto ko lang makausap ang tinutukoy mong matalik na kaibigan ni Jaguar. Pagod na ako mag-isip, Jameson. Pagod na akong manghula. Gusto ko nang malaman ng lahat. Emosyonal na salaysay ko. Nagbabadya na namang magpataka ng mga luha. Just a little patience, Marie. Bukas na bukas ay makakausap mo na siya. We're not close but for sure, paunlakan ni Jomar ang pagpunta sa birthday celebration ko. Lalo pat sa mansyon naman idadaos. He assured kaya't nakampante ako kahit papaano. You really love him, don't you? Hindi ko napaghandaan ang tanong na yun ni Jameson kaya marin ako napalunok ng laway at hindi kaagad nakasagot. Ganun ba ka-obvious na mahal ko pa rin ang lalaking yon? I am sorry for my question, Marie. Don't bother to answer. Bawi nito nang walang makuhang sagot mula sa akin habang nakatutok ang mga mata sa kahabaan ng kalsada. Sunod na namayan yung katahimikan bago niya ito muling binasag. What will be your next step kapag nalaman mo na ang buong nangyari kay Jaguar? Depende sa malalaman ko pero higit sa lahat kapakanan pa rin ni Casper ang uunahin ko. Walang paligoy-ligoy na sagot ko na ikinatango nito. Basta kahit anong mangyari at kung kailangan mo ng tulong, don't hesitate to tell me, Marie. Puno ng sinseridad na sambit nito. Salamat, Jameson. Salamat sa lahat-lahat. Anikot ng tignan ko ito'y kita ko ang matamis ng ngiti nito. Anything for you, Marie. Gagawa ko ng paraan kung paano mo makausap ng solo si Jomar. I didn't invite Leticia and Telma but still, we will expect them dahil sumusulpot talaga mga babaeng yun kahit hindi imbitado. Tugon pa nito na ikinatango ko lang. Malamang kasi nandun naman ang fiancé niya. Wala sa sariling sagot ko ngunit kusa rin akong nasaktan sa sinabi. Isa pa, iniisip ko palang na nandun ng mga babaeng yun ay natitiyak kong mamatahin at lalaitin lang ako ng mga yon. Kaso wala naman akong choice kaya kailangan ko pa rin lakasan ang loob ko para makausap ang kung sino mang Jomar na yon. You're right. Kaya ipapahatid ko bukas ang susuotin mo and may papupuntahin din akong hair and makeup artist sa apartment mo. Sambit muli ni Jameson na saglit kong ikinaawang bago umiling. Hindi na Jameson, ano ka ba? Wag na. May masusot naman akong matino kahit papano at saka marunong din ako mag-ayos ng sarili. Tangi ko sa kanya dahil ayaw kong paggastusan ako nito. You sure, Marie? I mean, don't get me wrong. Alam naman nating maganda ka na even without anything. But I guess wala namang masama kung paghandaan natin. Nandoon si Leticia para naman masampal sila kung gaano kagandang babaeng hinahamak at inuhusgahan nila. Tuwid na salaysay ni Jameson na ikinaisip ko. Alam ko hindi naman yun kailangan dahil hindi naman ako nakikipagkompetensya kanino man. Pero para naman hindi mapahiya si Jameson sa birthday niya ipapayag na lang ako lalo pat nagpapanggap nga kami na magkarelasyon. May masusuot naman ako pero may kalumaan na rin yon. Baka pagtawanan pa ako ng mga bruha. Sige, pumapayag na ako pero babayaran na lang kita kapag nakaluwag-luwag na ako. Matapat na alok ko dahil kaunti na lang din ang natitira sa ipon ko. Hindi ko naman din pwedeng galawin ang savings para kay Casper dahil para yun sa kanya. Marie, treat ko na yun. Wag mo nang bayaran. Yang ka na naman eh. Umiiling nakangisi si Jameson pero nanatili akong seryoso. I mean it, Jameson. Kahit paunti-unti. Pamimilit ko, total next week ay makukuha ko ng kauna-unahang sasahurin ko sa hotel. Napabuga na lang ito ng hangin. Fine. Pero hindi sa pilitan na kapag nakaluwag ka lang. Anito pa na siyang pinagpapasalamat ko. Masyado na siyang maraming nagawa't na itulong. Hindi ko nga alam kung paano pa ako makakabawi. Nagalok pa itong kumain kami sa labas kaso tinanggihan ko na. Basta bukas ha? Hindi na pwedeng magbagong isip mo. He winked kaya natatawa akong tumango at nang makarating kami sa apartment ay muli ako nagpasalamat sa kanya. Hindi na rin ito pumasok sa loob dahil may mahalagang dadaanan pa raw. Mama! Salubong kaagad sa akin ng anak ko pagkapasok ko sa loob ng apartment. Butit gising pa ito. Baby ko! Kinaraga ko at pinupog ng halik. Siya namang paglabas ni Tita Charita galing kusina kaya binaba ko si Casper para lumapit at makapagmano sa kanya. Mano puta? O Marie, kaawaan ka ng may kapal. Kumain ka na hanggat mainit pa ang sabaw na niluto ko. Ani Tita at amoy na amoy ko nga ang tinolang manok na niluto nito. Sige puta, salamat.
Magbibihis lang po ako. Paalam ko't pumasok na nga sa kwarto. Sumunod naman si Casper sa akin. Mama, look po oh. Look at my drawing po. Excited na inilahad nito ang drawing na ginawa niya nang makapasok kami. Tila ba biglang kinurot ang puso ko habang nakatingin sa isang family tree na ginuhit nito. Ang sabi po ng teacher ko, drawing daw po kami family tree. Yan po ikaw, ako saka si papa ko po. And there po nakaupo sa may tree po si Lola Charita. Abot tengang ngiti nito habang nagpapaliwanag. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang anak ko na makikilalang ama niya at magiging buo kami. Bagay na alam kong hindi ko maibibigay sa kanya kaya parang tinutusok ang dibdib ko sa realidad. Lumuhod ako para magpantay kami. Marahan kong hinahaplos ang mukha nito. Ang ganda naman ng drawing ng baby ko. Ang husay-husay mo. Naluluhang puri ko. Talaga po mama? Yun din po sabi ni teacher sa school eh. Very good daw po ako. Nito pa kaya muli ko tong niyakap. Gusto ko sanang aminin sa kanya na dapat hindi nakasamang papa niya kasi hindi naman namin yun makakasama talaga. Kaso ayaw ko masirang kasiyahan na nakikita ko sa mukha nito. I don't want him to be hopeful but I don't want to hurt him at the same time. Yung sirain ng kasiyahan ng isang inosenteng bata na kahit sa isang drawing lang ay nakikita nitong buo kami. Buti na lang at biglang pumasok si Tita Charita kaya naudlot na bumuhos ang emosyon sa dibdib ko. Marie, kumain ka na. Ako nang bahala kay Casper. Nito pa, kaya simple ako napangiti. Lumabas muna sa kwarto ang dalawa kaya nagpalit na rin ako ng damit pambahay. At nang matapos tumungo kagad ako sa dining para kainin ang inihandang pagkain ni Tita Charita. Habang si Casper ay nanunood ng pambatang palabas sa telebisyon, ay pasimpleng lumapit sa akin si Tita. Next week may program sila sa school para sa family day. Habang excited na excited kaninang mga kaklase niya, si Casper naman sobrang nalulungkot. Tinatanong niya ako kung saan daw ba nakatirang papa niya kasi pupuntahan daw niya para imbitahan. Nanunubig ang mga mata ni Tita kaya napaawang ako. Ang sabi ko naman ay hindi ko alam at kako wag na niyang isipin pa. Pero nung sabihin ko yun ay mas lalong nalungkot ang anak mo. Dagdag pa nito. Hindi ko akalaing sa murang isipan ng anak ko ay naisip niya ang mga bagay na yun. Next week pa naman yun ta, diba? Hayaan mo ta, gagawa na lang ako ng paraan para sumaya siya sa araw na yon. Tanging naisip kong isagot na ikinatango lang nito. Ngayon ay mas lalo naging komplikado pang sitwasyon namin. Sana malaman ko na ang lahat bukas para buong buo na ako makapag-isip at makapagplano. At kung ano man ang malalaman ko, gaya ng sinabi ko kay Jameson kanina, uunahin ko pa rin ang kapakanan at kaligtasan ng anak ko kahit pa man ikakasakit pa ito ng damdamin niya. Pumasok pa rin ako sa hotel kinabukasan. Hindi naman ako nakaschedule na maglinis ngayon sa opisina ni Jaguar kaya walang dahilan para makita ko siya. Naayaw ko naman ding mangyari talaga matapos ang paghaharap namin yun kahapon. Ano namang akala niya? Na porket may nangyari sa amin ay maging sunod-sunuran na lang ako ng ganong kadali? At talagang pinagsalitaan niya pa ako ng masakit. At buti na lang na mukhang parehas naman kami ng gusto dahil hindi na ulit lumapit sa akin ang sekretarya niya gaya ng ginawa nung kahapon. Diyos ko Marie, ayaw ko na talagang umulit. Pakaramdam ko hanggang ngayon may tama pa rin ang alak ang ulo ko. First time ko nakainom ng ganong karami. Palatak ni Rita. Naalala naman nito ang nangyari nung isang gabi. Kasalukuyang lunch break namin ngayon at gaya na nakagawian ay dito lang kami sa locker kumakain dahil may baon naman kami. Buti naisip mo yan. Kamusta na pala kayo ni Mike? Tanong ko sa abogadong ka-meet up niya. Ayun, nagkaka-chat pa rin kami pero as friends lang. Mahirap naman yun abutin Marie dahil wala naman ako mapapatunayan sa buhay. Kumpara sa propesyong meron siya. Tunog dismayadong boses nito. Kung seryoso naman siya sa'yo hindi niya yan iisipin as long as tanggap ka niya kung ano ka pa man. Maganda ka naman at mabait, masipag pa. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Payo ko pa. At ang galing ko magbigay ng payo pero sa sarili ko hindi ko magawang payuhan ng maayos. Wow naman, salamat sa papuri. Kaibigan talaga kita eh. Nito pang ang lawak ng ngisi. Siya nga pala, palagi raw nagtatanong tungkol sa'yo yung Rex na kasama ni Mike. Nangihingi nga ng number mo kaso sabi ko, ipapaalam ko muna sa'yo. Mukhang may isa na namang nabaliw dyan sa ganda mo. Nito na ikinatawa ko na lang ng bahagya.
Huwag mo ibibigay ha, kasi alam mo naman na wala pa akong balak sa mga ganyan. Bilisan mo na nga, ang daldal mo. Magtatrabaho pa tayo. Anikot binilisan na rin ang pagsubo. Ngunit, nasa ganitong sitwasyon kami nang biglang bumukas ang pintuan. Taka kaming napatingin ni Rita nang bumungad sa amin ang mukha ng isang kasamahan namin. Marie, may food delivery ka. Ani ng kasamahan naming janitor na si Mike. Pumasok ito sabay lahad nang bitbit niyang supot. Nanlaki naman ang mga mata kong napaturo sa sarili. Para sa akin? Sigurado ka? Sino nagpapabigay? Kandautal na tanong ko. Oo, para sa'yo. Hindi ko rin alam kung sino nagbigay eh. Ang sabi lang ng gwardya, nakapangalan daw sa'yo, sabi ng delivery guy. Bayad naman na daw yan. Sagot nito kaya napaawang ako. Diyos mio, akin na nga. Salamat Mike ah. Si Rita nang kumuha nito sa kamay ng lalaki. Tumango naman ito't ngumiti pa sa akin bago umalis. Habang ako ay nag-iisip pa rin ng malalim. Pero bigla ring pumasok sa isipan ko si Jameson dahil siya lang naman ang gumagawa sa akin ng ganito. Wow! Iced coffee, milkshake and fruit shake. Ang taray, ang dami. Paniguradong kay Sir Jameson to galing. Napakalapad ng ngisi ni Rita habang nanunuksong mga matang nakatingin sa akin. Gaya ko si Jameson din ang hula nito. Sino pa nga ba? Ginawa niya na nga to last time, kaya personal ko na lang yun na pasasalamatan mamaya. Ni hindi ko pa nga yun nababati sa birthday niya. And speaking of birthday, mamaya na inidadaos ngunit hindi ko alam kung bakit imbes na ma-excite ay kinakabahan pa ako sa maaring malaman ko. Alin ba sa'yo Marie? Tanong ni Rita, kaya para ko nanumbalik sa realidad. Fruit shake na lang yung sa akin. Ani ko kaya inabot nitong fruit shake, habang ngiti-ngiti naman itong iniinom ang iced coffee. Ilang sandali lang matapos namin kumain ay bumalik na ulit kami sa kanya-kanya naming ginagawa. Maunawaan naman siguro ni Jameson kung malilita ko sa party niya dahil baka matraffic pa ako sa daan pa uwi mamaya. Naalala ko rin na may papupuntahin pa siya sa apartment para may mag-ayos sa akin. Naglilinis ako ng kubeta sa CR nang ikalawang palapag na makarinig ako ng mga yabag ng paa kaya sandali ako napatigil sa pagkuskus. Anong akala niya? Na basta na lang ako susuko ng ganito kabilis? Shit! Hindi ako naghintay ng ilang taon para sa wala. Nang gagalaiti ang boses ng isang babae nang makapasok ito sa loob ng CR. At kilalang kilala kong boses nito, kay Leticia. That is right, cuz. Ilaban mong karapatan mo. You told me that you guys are doing great naman. Kaya try to investigate kung bakit niya yung ginawa sa'yo na napakabiglaan. Payo naman ng isang tining na alam kong kay Miss Telma. Napalunok ako ng mariin at napaisip. Ano kayang ibig sabihin ng pinag-uusapan ng dalawa? At sino itong tinutukoy nila? Hindi mo na ako kailangang pagsabihan. That is why I'm here nga, di ba? Irritabling sagot naman ni Leticia. Saglit pang nag-usap ang dalawa na sa tingin ko'y pumasok lang para manalamin at mag-retouch ng makeup. Ayan, napakaganda mo lalo sa red lipstick. Kaya akitin mo na akitin yung fiancé mong pakipot. Boses ulit ni Miss Telma na sinabayan pa ng halakak hanggang sa narinig kong pagbukas ng pintuan. Senyales na lumabas na ang dalawa. Napahinga ako ng malalim na matukoy na mukhang si Jaguar ang laman ng kanilang usapan. Baka nagkatampuhan ng dalawa o may hindi pagkakaunawaan. Base sa pagkakaunawa ko, kaya susuyuin ni Leticia. May kung anong kirot na naman akong naramdaman sa puso ko sa tuwing naiisip na magkakasama sina Jaguar at Leticia tapos maghahalikan na naman gaya ng nakita ko. Buisit na puso to. Napailing na lang ako nagpatuloy sa ginagawa. Gusto ko na mag-focus para matapos na to. Para makapaghanda na rin ako para mamaya. Kaya kahit taligagaman, ay binilisan kong trabaho hanggang sa mabilis na lumipas ang oras at out na namin. Naghiwalay kaagad kami ni Rita nang may naunang jeep patungo sa direksyon ng uuwian nito. Bye! Una na ako, beautiful Marie. See you tomorrow! Nakangiting paalam nito bago sumakay kaya kinawayan ko to. Walang alam si Rita tungkol sa birthday party ni Jameson. Gusto ko pa nga sana siyang imbitahan sa kaso nga lang nag-aalangan ako kasi napakarami pa niyang hindi alam. Mahaba-habang paliwanagan pa. Isa pa, hindi pa kayo pag-party ang sadya ko doon kung hindi ang makausap si Jomar. Ngayon mag-isa na lang akong nag-aabang kaya naisipan kong i-text si Jameson. Kaso, bago ko man makuha ang cellphone ko sa loob ng dalang bag, ay bigla ako napaigtad nang maramdamang may humawak sa braso ko. Hey, ani ng isang baritonong boses kaya napaangat ako ng muka at hindi sinasadyang nagtama ang mga mata namin.
Natuod ako ng masilayan ng mukha ng lalaking kanina pa bumabagabag sa aking isipan. Napaawang ito na tila ba naguguluhan sa kung anong sasabihin. Nang mapakurap ako'y bumaba ang mga mata ko sa kamay nitong nakahawak sa braso ko. Hawak na para bang may kuryenteng hatid sa buong kaugatan ko. Agad niya naman tong kinuha na halatang naunawaan kaagad ang pagkagulat ko. I'm sorry, I just want to talk to you for a while. Anito sa medyo paos na boses. At dahil sa sobrang lapit namin ay naamoy ko kaagad ang alak sa mabango nitong hininga. Nakainom na naman siya. At kailan pa ito naging lasenggo? Napakaaga niya naman atang napainom. Nakagat ko naman ang ibabang labit pilit nilalabanan ang pagwawala ng damdamin. Pero tangina, para ako napipibiglat walang anumang salitang kumawala sa bibig ko. I'm so sorry for what happened yesterday. Ewan ko ba't sa maniwalat kasi hindi. Nasasaktan ako't naiinis kapag iniiwasan mo ko. Mas lalo ako natameme sa sunod na sinabi niya. What does he mean? Ibig bang sabihin nito, nararamdaman din niyang nararamdaman ko? Kapwa ba kami parehas ng nararamdaman? Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita ay may humintong sasakyan sa harapan namin kaya kapwa kami napatingin doon. Si Jameson ang bumaba talatang pagkagulat sa mukha nito nang makita kami magkasama ni Jaguar. May kailangan ka ba sa girlfriend ko bro? Susunduin ko na siya. Buong loob na sambit nito kaya wala sa sariling napatingin ako kay Jaguar. Kita kong pag-ikting ng panga ng lalaki sabay iling. See you at the party then. Tunog dismayado ito bago kami tuluyang tinalikuran papaalis. Ngising-ngisi pang loko sa naging reaksyon ng lalaki. Halatang selos na selos. Let's go Marie. Anito't nagmamadali akong pinasakay na sasakyan kaya pumasok na lang ako. Better prepare yourself. For Jaguar, for Leticia and Jomar. Ano kayang mangyayari sa party na dadaluhan ni Marie? Ano ang malalaman niya kay Jomar sakaling magkita sila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.